Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Golden State Warriors, ang tanging team na wala pang ginagawang galaw ngayong off-season bukod na lamang sa bigyan ng mga panibagong kontrata sila Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis at Gary Payton II ay nakaabang na nga mga kaibigan ngayon sa availability ni Kevin Durant. Sa ngayon nga ay minomonitor nito ang sitwasyon ni KD sa Houston Rockets at kung masaya ba ito dito ayon sa balita ni Brett Siegel ng Clutch Points dahil nais nga nilang maging handa kapag dumating na ang oras na hindi na masaya si KD sa Rockets at nais na nitong humingi ng trade. At dito nga nagkakamali ang Warriors. Tila ba kinalimutan na nila kung saan sila nanggaling? Ang front office nga ng Warriors ngayon ay tila ba nakaabang lamang sa mga bigating superstar at nais gumawa ng super team. Una nga nilang tinarget si LeBron James at Kawhi Leonard at ngayon naman ay si Kevin Durant ang kanilang nais na makuha. Imbes nga na gumawa sila ng team na may magandang chemistry at palibutan si Steph Curry ng mga solid role players tulad lamang noong nagsisimula pa lamang kanilang dynasty, ngayon nga ay panay-asa lang sila mga kaibigan sa super team. Mas madali ngang kumuha ng 5 solid na role players kaysa sa isang high profile superstar. Ang problema ngayon sa Warriors ay kakahintay nila sa mga bigating big time players ay nakalimutan na nilang kumuha ng mga role players kaya naman ang ending ngayon ay wala silang nakuha kahit isa man lang at malabo nga sila na maging championship contender. At very likely nga natapon na naman ang season na ito para sa mga veteran na tulad ni Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler at Al Horford na naglalaro na lamang para sa championship. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang ang 5-time All-Star Klay Thompson ay bukas sa ideya na maglaro para sa kanyang hometown na Los Angeles, California at kumampi kay Luka Doncic, walang duda na fit nga sila sa isa't isa. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit pinili ni Klay na maglaro para sa Dallas Mavericks. Pumirma nga siya dito dahil sa style of play ni Luka Doncic na sa palagay niya ay tugma para sa isang shooter na tulad niya. Ganun pa man tulad lamang ng buong basketball world ay hindi naman inakala na madami na bigla itong ititrade ni Nico Harrison. Ngayon nga ay gustong sumunod ni Klay kay Luka sa Lakers. Dahil bukod na lamang sa magiging kakampi niya ulit dito si Luka, makakauwi din nga siya sa kanyang hometown at maglalaro para sa team na nag-draft sa kanyang tatay noon bilang number 1 pick taong 1978. Sa ngayon nga ay hindi pa tiyak kung magtatagal pa ba si Klay sa Dallas Mavericks, subalit kung tuluyan man itong humingi ng trade ay asahan na ang Lakers ay nasa tuktok ng listahan ng team na nais niyang lipatan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na sinisigurado na ni Kyrie Irving na 100% healthy na siya patungo sa 2026-2027 NBA season. So talagang babalik na nga si Uncle Drew sa NBA mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?